Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayuwaga Pilipinas, Mayuwaga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo, kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di kaban nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sa katahuran, mayong aga, good morning sa inyong katalaan. Mga welcome sa Serbang Edisyon sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Ano ko karon sa Biyernes, thank God it's Friday, today is August 29, 2025. Ini na mabiyan ang ikalima kag katapusan nga Biyernes karon nga bulan sa Agosto tuig 2025. Sa atong mga sukitag paramati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag subuman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong nga tanan. Pinatamyaw naman sa isa ka happy listening ang tanan nga mga kultura naton nga mga overseas Filipino workers o kung Filipinos living abroad. Sa aton nga pagpangalagad sa mga daw sa Biyernes mabiyan, nakip sa aton nga pag-dulong sa kanginan ang pila ka mga balita lokal kag balita nasyonal. Sa aton nga balita nasyonal, Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ginpabutag nga dapat tasagon sang bag-o nga mangin ombudsman nga ang plano sang pagsa publiko sang salenda sa mga matagas nga opisyal sang gobyerno. Samtang Marcos Jr. Administration padayon nga ginapasiguro ang kaaraydan sang media pinaagi sa PTF-OMS. Kag transparency program sang karon nga administrasyon ginlunsar na sang DBM. Pantayan ang mga detalye sa sining nga mga balita mabiyan sa itong mga pagpangalagad sa hindi lamang malugat. Panginggaw po naman sa itong pagpangalagad subong aga ang Assistant Regional Director sa Civil Service Commission agad ipalapot sa aton ang mga aktibidad na ila sining ginpreparar subong tuig
nga pagselebrar sang Philippine Civil Service Anniversary o konsang 2025 PCSA. Ano ba mga aktibidad nga mahimo pasakupan kag ano na kahanda ang aton sining Civil Service Commission Region 6 sa pagsaulog sang karong tuig nga selebrasyon. Pero antes kita magpatpat sa aton nga mga balita, mga biyahe, mag-check kita anay sang latest update sa lakat sang panahon. Ibaloon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo sa mga adlaw sang Biyernes subong man ang nauban naton nga panyempo sa weekend. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga sa sining oras. Kaupan natin sa piyak na linya, we have Sir Jeff Makiling sang Pag-asa Iloilo. Sir Jeff, good morning. Dito sa latest weather update sa Subugan Lao, Friday, August 29, 2025. Nalawag na pa tayo si Tropical Depression na Sinto, nakagwa na init sa aton Philippine Area of Responsibility, hila sa agahon. Southwest monsoon naman din nag-aapel sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao. Meanwhile, dari sa Western Visayas, maging magalaman ng Panaytan, hindi natin sa atin nga pagulan panginat pagkaragaw tugasin sa Southwest monsoon. Katalawan ko sa Western Tugasyon ng pagkatalakatundan para sa hansin sa Western Visayas, kasaranan na mabalod naman dahil para mabalod natin dari sa pagkatigatan. Pagka-temperature natin, 24 degrees 30 degrees Celsius, Radlaw ng Garabutlak, 5:48 degrees ang agaw, magtulog ulit siya, 6:01 p.m. para sa gabi. Sa mga latest weather update rin sa Iloilo Top Station, ako sa Jack Mahito. Sir Jeff, na-mention mo no, nga wala na karon ang bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa aton sinisir nga mga kulturan nga may mga okasyon sa mga weekend, ano bala ang lauman naton nga panyempo? Yes sir, balik sa subong ng weekend nga ini-expect natin na maging medyo magandang kita. And then may possibility sir na makadala ini sa mga pagdasupasang ulan sir. Shall we still expect, sir, sa bagyo nga magsulod sa gagaw antes magtakop ang bulan sa Agosto? As of now, sir, wala pa magsulod na kinabantayan nga any weather disturbances na magpo kasubong mga oras na ito. Ayun, it's good to hear that, sir. And last lang, imo sining nga panugyan sa aton sining nga mga tagpanamati. Yes, sir, balik na dito po sa publiko nga magandang sila yung maghalo kita, magbantay, magtagyapon sa mga latest na mga updates, advice list, ang napagpag natin sa mga social media natin or sa ating website sa Pag-asa. And then, magbantay sa magyapon o maghalo sa mga possible na mga scenarios. Matabo if maka-experience ang mga pagkatupa ng ulan sa areas natin. Alright, for your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Jeff Makiling, madamo gid nga salamat. Yes, sir, maraming salamat sa mga Dali at mabiyan ang latest update sa katsang panahon upod ang Pag-asa Iloilo. Southwest monsoon ang mag-apekto sa panyempo diri sa Western Visayas. Pero it's good to know mga biyan nga wala na karon ang low pressure area o kung ang nanginisa ka bagyo nga ginbantayan kahapon sa aton sining Pag-asa. Kaga we look forward no, nga padayon ang manaming panyempo diri sa aton nga rehiyon. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:11 in the morning. Mabiyan ang pagparagad sa programa Balita Issue Kagban pa mabagyang live sa 585 kHz ilisuan sa inyong radyo subuman sa itong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo.
Kinatama tugid sa isa ka mayan-ayan nga aga ang tanang nga nagapamati sa aton nga pagpakaragad sa aton Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Apelido gid kay Sir Shervin Marcoella, kay Tita Mary Ann Arcanio Villanueva, kag sa akon nga bata nga si Maria Isabel, man kay Sir Fajardo Magdalino. Sa aton nga balita nasyonal. Hindi na magpatuman sang maximum suggested retail price sa baboy kag manok sa Setyembre ang Department of Agriculture. Sunod kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nagnubo na ang presyo sang manok kag baboy sa mga merkado gani wala na sang rason para magpatuman sang MSRP o kun ang maximum suggested retail price. Balita Nasyonal. Samtang mahimo na nga matanaw sa publiko ang kahimtangan sa mga flood control projects ng gobyerno gamit ang Project Dime kung digital tracker sa Department of Budget and Management kung DBM. Ginpangurahan ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang paglunsar sa flood control component sa Project Dime sa Tripa de Galiana Pumping Station sa Pasay City. Sunod kay Pangandaman, maatag ang naging bilins ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhon nga matyagan sa mga pumuluyo ang mga proyekto nga ginpoduhan sa gobyerno sa gilayon nga tiuna. Ang Project Dime ang nagagamit sa makabag-o nga teknolohiya kaangay sa satellite, drone kag geotagging para nga mabantayan ang status sa mga proyekto. Mayara maninisang community feedback feature kung sa diin, mahimo nga maghatag sa komento kung suwestyon ng publiko gamit ang ilasin nga Google kung social media account. Sakop sa Project Dime ang nanoytuhay nga infrastruktura kaangay sa mga farm-to-market roads, railway projects, irrigation system kag subong, lakip na ang mga flood control project. Kaupod sa nagperma sa sining nga kasugtanan para sa mas epektibo nga pagpatuman ang Department of Information and Communications Technology, Department of Transportation, kag Department of Education. Samtang nagpahayag man sa ilang nga suporta ang Metropolitan Manila Development Authority, lokal nga panguluhan sang Pasay, kag pila ka civil society organization. Katuyuan sang DBM kag partner agencies nga mas mapabakod ang transparency, accountability kag partisipasyon sa mga pumuluyo sa tanan nga proyekto pampubliko. Balita Nasyonal. Diwat gaging pasiguro sa gobyerno ang pagtipig kag paghatag proteksyon sa kahimtangan sa mga journalists sa mga atuwang sa mga panghangkad nga ginaagyan sang media sector. Sa giniwat ni National Press Freedom Day Conference, ginpabutyag ni Jose Torres Jr., Executive Director sa Presidential Task Force in Media Security, nga padayon ang inisyatiba sa gobyerno para siguraduhon ang kahimtangan sa mga nagabalita kag proteksyonan ang ila kinamataron labi na sa digital age. Ang conference ang gintambungan sa mga media practitioner kag mga estudyante gikan sa nunay-tuhay nga universidad para talakayon ang karon nga kahimtangan sa press freedom, mga pamahog kag mga estratehiya para mapabilin ang hilway nga pagbalita. Kinatagan na punto man ni Yusek Torres ang mga naubra na sa administrasyon para mapabaskog ang proteksyon sa media kag makaubra sa environment nga nagasuporta sa mga tawhay kag hilway nga pagpalayag.
Samtang ginatag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga hindi na kinahanglan sang bag-ong alay para obrahon nga mandatory ang disclosure sang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kung SALN sang mga opisyal sang gobyerno. Sa tunga ini sang parwagan para sa lifestyle check sa mga government official. Sunod kay Ridon, maathag nga madatos ang kada opisyal kag mga empleyado sa gobyerno ang pagsumite sang SALN nga nagalakip sang ilang nga mga kinitaan kag mga propiedad. Pero bangod kin pagbawal sang nagligad nga ombudsman ang pagsapubliko sila. Nadula na ang basihan sa mga Pilipino para mabusisi kag makumpara ang mga manggad sa mga opisyal sandig sa ila sini ginakita nag-aktual nga pagpangabuhi. Pero sa mamalidha, importante nga mapaathag sang bag-o nga ginakuna. Bag-o nga ipahamtang nga ombudsman ang marine plano sini tuhoy sa pagbukas ang SALN sa publiko, ilabi ng matag-as ng mga opisyal sang gobyerno. Samtang sa atong earthquake alert alas 8:44 sumunggid nga aga, naka-experience sang magnitude 5.1 nga linog ang Burgos, Surigao del Norte. Suno sa Fivox, may kadalumon ang nasabit nga linog nga pulo ka kilometro. Patsagan sang pagtayog, intensity number 3 sa Hinunangan, Southern Leyte, kag intensity 2 sa Silago kag Hinundayan, Southern Leyte. Samtang sa interview sang boses kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abada, maka-experience sang taas, singil o kung pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod nga simana, sandigman sa apat ka daw nga trading sa Minoplan, Singapore. Dugang pa sang opisyal mahimo magnubo o kung magtaas ang estimate sini depende sa resulta sang trading sa mga daw. Paranaw nga magasaka sang 20 centimos tubtob 30 centimos ang gasolina kada litro. Samtang 50 tubtob 60 centimos kada litro naman sa diesel. At subong man 50 centimos tubtob 60 centimos kada litro sa kerosene. Sa ibang paginaton ng mga balita nasyonal. Plano sa social security system nga patuman sang panibag-ong programa para sa mga kauturan naton nga membro sang ila sining social security system. Sino kay SSS President Robert Joseph D. Claro, kagat nilang ilunsar ang panibag-ong programa bago matapos ang Disyembre, particularly ang ila sining microloan facility na ginapatuman mabiyan kaupod ang Union Bank. Itiwan sa programang maghatag sang temporaryo nga bulig para hindi na mapilitan ang mga manog utang ng mga membro sa SSS sa mga nagapamintahan ng mga lending scheme kag mabiktima sa mga loan shark.
Ang kapareho naman ini sang karon nga loan interest rate sang SSS kag mahimo nga mabayaran sa sulod sang 15 tubtob 90 kadaw. Dugang pa ni deklaro kabig nga pamaskong handog sang SSS ang ini nga programa para sa ilang mga membro kag nga tala na ini nga buksan sa iban pa nga partner banks. Samtang nagpasar sang hagna si Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsoan para batuan ang marasig nga paglapta sa mga fake news content alin sa mga artificial intelligence o kon AI o kung ginatawag man nga deepfake sa dalom sang House Bill 3214 o kon Deepfake Regulation Act. Tala ng mga biyan ang kinamatarong siyang kada Pilipino sa sariling anyo, mukha, katawan, kag boses bisan hindi nakarehistro bilang trademark o kung copyright. Mayara siyang separadong opisina sa Intellectual Property Office o kung IPO of the Philippines para sa mga luyag magparehiso sa ila likeness bilang trademark. Baga tukod man sa isa ka Notice and Takedown Office ilalim sa Department of Information and Communications Technology kung DICT para batunon kag i-verify ang mga reklamo kag magpagwa sang mando para kuwaon ang mga illegal nga deepfake. Mayara sang 48 oras ang online platform nga panason ang nasambit nga content matapos makabaton sang validated complaint. Iyon nga hindi masunod pagpamultahon ang online platform sang 50,000 pesos kada daw. Kag ang mga tawo nga mapamatud-an nga hunod nga nag-ubra o kung nagpalapta sang deepfake ang mahimo mapreso sang 2 tubtob 5 ka tuig kag pagpamultahon sang 50,000 tubtob 200,000 pesos. Ang yamsuan sa panahon subong dapat nga hatagan sa proteksyon ng mga Pilipino batok sa mga nagapanuntog gamit ang AI. Pinabinayad itong kaso nga ginagamit para nga magpanginto, magpangguba sa reputasyon, kag magpakunukuno bilang iban nga tao. At siyempre ang pagpalapta sa fake news kung sang mga sensitibo nga material. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:25 sa aga. Sa ato naman nga balita lokal. Gindugukan sa mga mangunguma kag mangisda sa Banwa sang Calatrava kag Tuboso sa Negros Occidental ang Info Caravan sang Department of Agriculture Western Visayas. Ang nasambit nga aktibidad mga biyan nagatuyo na mapasangkad pa ang ihibalo sa mga mangunguma kag mangisda angot sa nunaytuhay na programa sang aton gobyerno o ang DA Negros Island Region kag Negros Occidental Provincial Government ginpakilala sa caravan ang mga program intervention para sa mga nagaprodukto sang bugas, high value crops, mais kag balinghoy. Impakbak man ang tuhoy sa organic agriculture, livestock, climate resilient technologies kag agribusiness and marketing. Samtang nagpakilala man sa ilatag sa kaprograma ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR, Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC, Philippine Coconut Authority kung PCA, kag ang Negros Occidental Provincial Government. Bagya sa bago nga hibalo, nagpalantag man sa mga farm tools ang DA Western Visayas sa mga nagpasakop.
Bitbit ang ilang mga nabaton kung natunan sa karaban, nagalamang DA Western Visayas nga mag-uswag pa ang kabuhi kag palangabuyan sa mga manguma kag mangisda sa Negros Occidental. Samtang formal na nga gininagruhan sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, kaupod ang Iloilo Provincial Project Management and Implementation Unit ang 60 metros nga pre-stressed concrete girder sang Kabakaran Bridge sa Limudian, Iloilo. Ang proyekto valor 52.7 million pesos mag-aangot sa 7 cities kay ginakabog vegetable baskets sang Iloilo sa merkado kag magapabaskog sang food security agenda sang probinsya. Tuma naman ang pagpasalamat ni Kabakanan punong barangay Jonel Calambro sa benepisyo nga dala sa bagong tulay partikular sa pagbiyahe sa mga pumulo kag sang ilang mga produkto. Samtang kasunod sa pagkumpleto sang infrastruktura, ginapananaw ni Governor Arthur Garcia Jr. ang mas mapagsik nga agri-tourism industry sa nasambit nga area. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:27 sa aga. Kag sa aton katapusan nga balita lokal. Padayon ang paglibot sa Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo sa kabaranggayan sa probinsya para ipakilala sa mga magagmay nga negosyante ang ilang mga programa. Sining karon lang ginbisita sa DTI Iloilo ang Bangkal Alimudian, bitbit ang programa nga Negosyo Center Advocacy Campaign towards Strengthened Services o kung ang NCACS. Katuyuan sa programa nga mapabaskog ang mga ihibalo sa mga micro, small, and medium enterprises o kung MSMEs kag mga residente angot sa mga serbisyo na ginatanyag sa mga negosyo center. Nakita diri ang business name registration, product development, entrepreneurial training, access sa finance, marketing, assistance, kag customer protection program. Nangin palagyan man ang aktibidad agad maistoryahan ang tuhoy sa pagdusok sa mga programa agad magsanyog ang kabuhi kag palangbian sang tanan. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:29 in the morning. Sa atong pagpanumbalik mga biyan, mangingkaw po na nato ng Civil Service Commission of Western Visayas para hibaloon ang ilang mga programa kag aktibidad sa karong tuig nga Philippine Civil Service Anniversary. Ini kag iban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sa malipot nga pahanundo. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga tayo sa po, nagapamati ka mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Sa itong pagpalagad sa mga aga, bugal naton nga makaupod kag manging bisita ang Acting Assistant Regional Director sa Civil Service Commission Western Visayas, si Director Andre Ladiguhon. Agad hibaloon ang ilang mga aktibidad para sa karong tuig na selebrasyon sa Philippine Civil Service Anniversary. Welcome sa itong pagpalagad, Director Andre Ladiguhon. Mayong aga gid, JP.
gikan diri sa Civil Service Commission Regional Office 6 family. Director, foremost no ang aton sining pamangkot no sa mga wala sang ideya. Ano bala ang Philippine Civil Service Anniversary? Sa liwat mayong aga no sa tanan nga tagpalamati kag tumalanaw sang Radyo Pilipinas kag mayong aga liwat sa imo JP no ang Philippine Civil Service Anniversary inisyamo ang pagselebrar nato no gina-commemorate naton sa bilog nga bulan sa Setyembre ang pagpirma sang Public Law number 5 or an act for the establishment and maintenance of an efficient and honest civil service in the Philippine Island naging pirmahan sadtong September 19, 1900. So, subo nga tuig, ika 125th Philippine Civil Service Anniversary na siya. And sadtong 1997, through Presidential Proclamation number 1050, yung pirmahan ni former President Fidel Ramos ang pag-commemorate sang Philippine Civil Service Anniversary kag gina-designate ang bilog nga bulan sang Setyembre bilang pagselebrar sang Philippine Civil Service Anniversary. Sa sini nga selebrasyon, ang CSC as an agency, ang lead agency no sa pagselebrar sining 125th Philippine Civil Service Anniversary. I see. And for this year's celebration, Director, ano bala ang aton sining nga tema? For this year's celebration, ang tema naton subong amo ang bawat kawani lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Kag sa aton sining nga mga kauturan, ano bala ang buot sa yuron kung ang inspirasyon sa likod sang sining nga tema, Director? Ang inspirasyon naton sa sining nga tema nagikan ni siya actually sa core purpose sang Civil Service Commission nga bawat kawani lingkod bayani, no? It's a reminder actually to every official and employee to exemplify the values of a bayani. No? Kung bayani kita, so ara dira ang aton nga patriotism, excellence, integrity, and spirituality. Kung matandaan mo, ang aton nga pin is bawat kawani lingkod bayani, puso, dangal, at galing para sa bayan. Ang puso, dangal, at galing para sa bayan, yan kuha nato na siya sa call ni President Ferdinand Marcos, no? Jr. to deliver exceptional results while upholding the principles of a public service rooted in accountability, integrity, and excellence. No? So dira na siya nag-angkor no sa duwa ka basihan no sang aton nga team for the 125th Philippine Civil Service Anniversary. Ang ini nga team actually JP pagpanghangkat ni siya no sa tanan nga empleyado sa gobyerno no to imbibe a public service work ethic that is fueled by a strong sense of duty and love of country, living a life of integrity and serving with excellence, rooted in the desire to improve the lives of the Filipino people. So do kanami gid ni nga team nga i-reflect sa tanan nga nag-obra sa gobyerno ang team naton for the 125th Philippine Civil Service Anniversary. Kag naway hindi lang ni pag-isa puso kundi isa buhay gid sang tanan nga mga government employees ang karon nga tema sa Philippine Civil Service Anniversary. Sa aton sining pagsaulog, ano bala ka importante ang pagdumdum sang PCSA Director? Well, very important gini ang pagpadumdum nato no sa pagselebrar naton sa Philippine Civil Service Anniversary. Actually JP ang PCSA or ang Philippine Civil Service Anniversary hindi lang ni anibersaryo sang Civil Service Commission as an agency but anniversary ni siya sang bilog nga civil service in the Philippines no. Magamba kita civil service tanan nga ahensya sang gobyerno kag tanan nga empleyado sa gobyerno nagaselebrar sang anibersaryo subong no. Anibersaryo sang mamumugon kag manag-obra sa gobyerno ang Philippine Civil Service Anniversary. So sa sining selebrasyon, lead agency lang ang Civil Service Commission. Pero anniversaryo ni siya sang tanan nga nagaobra sa Philippine Civil Service Anniversary. So gina-invite din namo no ang bilog nga sa bilog nga Pilipinas, we have over 2 million civil servants. So gina-invite din namo ng ila active participation sa 125th Philippine Civil Service Anniversary sa mga naka-line up ng mga activities sang PCSA.
And speaking of activities director, ano ba na ang mga ging preparar nga aktibidad sang Civil Service Commission Western Visayas para ma-highlight ang month-long celebration sa aton nga Philippine Civil Service Anniversary? Para sa mga activities no sa aton nga Philippine Civil Service Anniversary diri sa Western Visayas, madamo kita nga mga naka-line up nga mga activities. So JP, if you can give me time no para ma-explain ko gid no kag ma-plug ko gid ning mga activities. So sa September 4 to 5, 2025 may ara kita pagahiwaton nga government job fair. Ara kita dira sa event center sa SMCP Iloilo. So ini kay gayunan gid sa tanan nga mga sa public naton for those who are looking for job in the government nga may ara pagahiwaton nga job fair sa event center sa SMCP. May ara kita 22 tanan ka mga government agencies nga magapartisipar kag magadala sang ilang mga vacant positions, plantilla kag job order man or contract of service no. So may 22 kita ka ahensya nga magaparticipate sa masobra sa 150 positions nga i-offer nila for our job fair. So sa mga interesado nga manug-apply, magdala lang sila sang ilang personal data sheet, resume nila, valid IDs, pen, certificate of eligibility, transcript of records, kag iban pa nga mga dokumento nga kinahanglanon para sa pag-apply sa aton nga government job fair. Sa September 5, may ara kita paghiwaton nga medical mission, ara kita sa Regional Evacuation Center sa Suoc, Arevalo, Iloilo City. No? So, nagalaom ini nga activity nga mag-extend sang assistance kag mag-deliver sang fundamental care sa mga disadvantaged and marginalized segments of our community. So sa sininga tuig, nag-partner kita sa Iloilo City Government, kag ang focus group naton subo nga beneficiaries ng aton medical mission are senior citizens and PWDs naton nga mga kauturan dira sa Suoc, Arevalo. Then sa September 7, JP, niara kita paghiwaton nga fun run. Ang fun run naton for Western Visayas, tatlo ni siya ka venue no. May ara kita nga venue diri sa Iloilo City, sa Bacolod City, kag sa Sibalom Antique. Sa Iloilo City, ara kita sa Freedom Grandstand. Sa Bacolod City, ara kita sa Capitol Grounds, kag sa Antique, ara kita sa University of Antique. So, ini nga fun run, luwas nga magsinadya ang kita sa pag-join sa sini nga fun run, but may noble cause ini no. It's actually a fun run for a cause because ang atong registration fee nga 250 pesos, magkakadto ni siya sa Pamanang Lingkod Bayani Program sang Civil Service Commission. Ini nga pondo, ginapondo ni siya sang Civil Service para ihatag sa mga beneficiary, sa mga empleyado sa gobyerno nga napatay in line of duty. So kung may mapatay in line of duty on top of other privileges and benefits nga makuha sang nabilin niya, ang Civil Service Commission magahatag sang financial assistance nga one time sa beneficiary kag scholar naton ang education sang bata niya sa aton partner nga state universities and colleges. So ang ginagamit naton nga pondo para diri halina siya sa pondong Pamanang Lingkod Bayani Program sang Civil Service Commission. So it's a 250 registration fee, very minimal but very profound no ang impact no sang ini nga paghiwaton ng fun run. So, ang fun run ta 250, may ara kita tatlo ka categories. May 1 kilometer wellness walk sa hindi ka dlagan gid layo, may ara kita 1 km nga walk, wellness walk tawag namon. And then we have the 3 kilometer run category, and then we have the 5 kilometer run category. So, ara sa amon Facebook page ang link sa registration. So, gapang-imbitar gid kami sa interesado nga mag-join, government employees, kag public. Anybody can join ang amon nga fun run ara sa link namon ang aton nga link for the registration. And then may pagawaton kami man nga mga bloodletting activity sa September 8 ini sa Robinsons Mall Rojas City Capiz nga spearhead sang amon nga Capiz Field Office. May ara man kita nga tree growing activity. Ara siya sa Pontevedra Capiz. This is in partnership with the Department of Environment and Natural Resources. And then may ara man kita nga National Coastal Cleanup activity sa tatlo ka venue. September 10, ara kita sa Pontevedra Capiz. Sa September 19, ara kita sa Aklan.
Pag sa September 20, ara kita sa Himaras. And may ara kita pagahiwaton yung 2025 Regional HR Summit. Ang ini nga summit, pag-updan ni siya sang tanan nga mga human resource practitioners, kag human resource leaders sa kabugusan sa Western Visayas. So nag-anticipate kami sinisang over 800 plus no nga mga human resource leaders and practitioners nga magapartisipar sa sining summit sa duwa ka adlaw nga leader summit. Diri ni siya sa Iloilo no ang aton nga venue. And then may ara kita nga pasidungog no 2025 nga pagahiwaton sa September 17 diri man sa Iloilo City. Ang pasidungog nga ni maghahatag ni siya sa recognition nato no sa aton nga regional winners and national semifinalists of the 2025 Gawad Lingkod Bayani. So JP, proud gid kami sa Civil Service Regional Office 6 nga sa sini nga tuig may ara kita ka 22 gid ka regional winners kag 5 national semifinalists for the Gawad Lingkod Bayani. During the pasidungog man, magahatag man kita i-confer naton ang Bronze Award under the Prime HRM program sa 8 ka ahensya diri sa Region 6. So sa September 17 na siya. And then sa September 30, may ara kita paghiwaton nga pasasalamat program, maghatag kita sang recognition sa mga partners naton no, nga agencies kag stakeholders no sa pagbulig sa civil service no sa pag-implement sang aton nga mga activities during the Philippine Civil Service Anniversary. And ang pinakakatapusan but certainly not the least, I think mga interesado gindi ang tanan nga tagpalamati naton kag ang aton nga mga empleyado sa gobyerno because may ara kita nga special treats for government workers sa bilog nga bulan sa September. That's from September 1 to 30, 2025, no? Ang Civil Service Commission ang partner sa nagkalain-lain nga mga establishmento komersyal kag maghahatag sila sa mga discounts kag freebies sa mga empleyado sa gobyerno kung mag-avail sila sa products or services sa sining mga establishment, no? For more details, no, sa detalye sa sining mga freebies or treats for government workers, gina-encourage namon ang government workers naton diri sa Western Visayas nga i-visit nila ang Facebook page sang ang Civil Service Commission Regional Office 6 o kun ang website sang aton nga Civil Service para makita nila dito ang participating stores and commercial establishments for the special treats for government workers. Magalawig ni siya sa bilog nga bulan sa September, no? September 1 to 30, 2025. Yun, kanami pamatian Director nga kadamo gid sa mga aktibidad ang preparar sa inyo suning opisina para ma-highlight ang karong nga tuig nga selebrasyon sa PCSA diri sa aton nga rehiyon. Pero balikan ko lang Director no ang iban ninyo nga mga aktibidad particularly on the job fair for guidance ang aton sining mga job seekers. Ano ba lang nga mga ahensya sa gobyerno ang nag-signify na do nga magbukas ka magtanyag sang ila sining nga mga trabaho kag miwino ano nga mga trabaho ang posible nga ma-applyan sa aton sining nga mga job seekers Director. JT no sa naambal ko na may ara kita ka 22 ka mga ahensya na mag-participate sa aton nga job fair no. Ini amo ang BIR Revenue Region number 11. Mag-participate man ang DJMP Region 6, ang aton nga Commission on Audit Region 6, ang aton nga Department of Education Schools Division of Iloilo City. Magapartisipar man ang Department of Environment and Natural Resources Region 6, ang aton nga Department of Information and Communications Technology Region 6, ang Department of Science and Technology Region 6, Department of Social Welfare and Development Field Office 6, Department of Trade and Industry Region 6, ang aton nga Guimaras State University, ang aton nga Home Development Mutual Fund o ang aton nga Pag-ibig Fund mag-participate man diri, ang Iloilo Provincial Government, ang Iloilo Science and Technology University, ang aton nga Land Transportation Office Region 6, ang aton nga National Police Commission Region 6, ang aton nga Northern Iloilo State University, the Professional Regulation Commission Regional Office 6, the Philippine National Police Regional Office 6, West Visayas State University, Western Visayas Medical Center, Civil Service Commission Regional Office 6, kag Department of Labor and Employment Region 6. So 22 ni sila tanan ka mga ahensya
ang mapartisipar sa aton nga job fair sa SMCP sa September 4 to 5, no? Ang mga positions nga gina-offer ni nila, JP, may mga ara kita nga mga masobra sa 150 ka mga positions nga available. Combined ni siya, no? Plantilla positions kag job order contract of service positions. So sa mga interesado nga mga manug-apply sa obra, i-grab na nila ning opportunity kay ara lang sa isa ka lugar sa SM Event Center ang aton nga job fair sa 22 nga ni ka mga participating government agencies. Other than the job vacancies, Director, nga igataniyag sa sining aktibidad, may ara man sa mga serbisyo ang aton sining nga mga participating government agencies kaangay sang ginaubra sang dole nga may ara sang pagproseso sang TIN ID, PhilHealth ID, may amuman sining nga kasubong nga component ang job fair naton, Director. I think, JP, ang aton nga event is purely job fair. But siguro, kung mga simple queries lang, pwede na siya ma-address man dito sa aton yung mga ehensya nga concerned. Pero kung specific yung mga proseso, I think hindi na siya nadala sa aton nga job fair, no? Kaya ang purpose ng aton nga event is only the job fair, but ang aton nga mga other procedures nga kinanglan siguro magkadto sa ilang mga opisina. Ayun. Other than these activities, o magluwa sa pag-upod sa sining nga mga aktibidad, paano ba na makapakigbahin ang aton sining mga ordinaryo nga mga empleyado sa gobyerno kag ang nanuytuhay nga opisina sa gobyerno sa pag-highlight sang PCSA celebration naton, Director? I think, JP, ini nga mga activities nga mention ko because we are the lead agencies, amo ni siya ang mga mayor nga mga activities nga gina-lead sa CSC. But I think ang aton nga mga different agencies of the government may ilaman nga mga internal activities within their agencies sa pag-celebrar sa 125th Philippine Civil Service Anniversary. Siguro ang panugyan lang sa Civil Service Commission sa aton nga mga ahensya sa gobyerno kag sa mga empleyado natin sa gobyerno nga mag-monitor gid sila sa website kag sa Facebook page kag sa mga announcement sang aton nga Civil Service Commission Regional Office 6 para makaupod man sila sa activities nga gina-lead sa CSC aside from the activities nga iga-implementar man sang kada ahensya in the celebration of the Philippine Civil Service Anniversary because as I've said kaina nga ang ining anibersaryo, hindi lang anibersaryo sang CSC as an agency, but anibersaryo gid ni sang bilog nga birokrasiya, civil service sa bilog ng Pilipinas. So, siguro, GP, i-plug ko lang kung diin sila pwede kakuha sa mga information sa mga activities naton. So, pwede sila kakadto sa aton nga CSC website, www.csc.gov.ph. May ara man kita PCSA nga microsite, www.csc.gov.ph/PCSA2025. Pwede man sila ka-visit sa amon nga Facebook account sa Civil Service Commission. May ara man kami Instagram account, kag may ara pagig kami nga TikTok account. So, medyo kag may ara pagig kita YouTube account, no? For information sang amon nga mga activities for the PCSA. So, gina-encourage gid namon ang government employees. So diri sa Region 6, ang promo mechanics sa, for example, sa special treats kag other activities, makita man ni siya sa official Facebook page ng Civil Service Commission Regional Office 6. Masami man naton makitaan, Director, sa tion sang PCSA month-long celebration ang mga tarpaulins. Ini bala available na karon sa aton nga website? Yes, actually, ang ini mga tarpaulins, may mga template tarpaulins kami nga ginapagawa, no? Downloadable ni siya ang aton nga mga tarpaulins, templates, no? Sisari na siya, may poster kita ng template, tarpaulin templates, no? Presentation slides, makadto sila sa aton nga microsite, no? Pwede nila ma-download sa www.csc.gov.ph/PCSA2025. Two more questions before we end, Director. Ang Pasilungog 2025, na-mention mo kayo we have 22 regional winners, 5 are semi-finalists. Pero may we know, Director, na-identify na ba na o kung na pagwa na kung may ara kita national winner coming from Western Visayas?
as of this time, wala pa kapagwa ang amon nga central office ng national winners. But we are really hoping nga tani sa 5 naton kasi may finalist, may malusot gid nga national winner because last year may ara kita 3 ka national winners. So I think every year man wala man naga-zero ang Western Visayas, no? And I hope this year because of these 5 national semi-finalists, we can again produce national winners from Western Visayas. Kay kanami yun sang mga government employees sa Western Visayas, JP. Ayun, looking forward gid sa kadalagan sang sining mga 5 semi-finalists naton who are vying the title as national winners sa karong nga tuig. Lastly, Director, ang imo sining nga mensahe, panugyan, imbitasyon sang tanan nga mga civil servants kag sa bilog nga Ilonggo community in general. Sige, no? In behalf of the Civil Service Commission Regional Office 6, naga-imbitar gid kami, no, sa tanan nga mga nagaobra sa gobyerno nga magpartisipar gid, no, sa activities nga nakalinya para sa Philippine Civil Service Anniversary. Kag hindi nga mga activities hindi lamang exclusive sa government employees, but gina-imbitar man namon ang public, no, open gid ni to participate sa public. Ang aton Philippine Civil Service Anniversary hindi lamang ni pag-celebrar per se of the anniversary, but the more profound meaning I think of this celebration is the focus on this is the civil servants, no, in the government, and we celebrate the contributions made by our human capital in the government sector for this Philippine Civil Service Anniversary. It is our fervent hope and desire and pray sa civil service nga kabay pa sa gihapon ang mga empleyado naton sa gobyerno mag-obra kag mag-imbibe sang values of patriotism, integrity, excellence, no, and spirituality in providing services to the public for the betterment of the Filipino stakeholders. Ayun. For your time information, ginhatag sa Radyo Pilipinas Director Andre Ladiguhon, ang aton nga acting Assistant Regional Director sa Civil Service Western Visayas. Director, madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you, JP. There you have it, mga biyan, sa Director Andre Ladiguhon, ang aton nga acting Assistant Regional Director sa Civil Service Commission. So kadamo gid sa mga aktibidad kagin preparar ang aton sini nga CSC Western Visayas kag ginalauman naton ang suporta sang tanan, especially sa job fair, fund run, tree planting, dental service kag iban pa nga mga aktibidad nga ginalauman nga pagadugukan kag pagasuportahan sa aton sini nga mga civil servants. Kag syempre mga biyan ha, may ara sa mga promo na naman, ginahulat-hulat sa mga government employees. May mga additional discounts sa aton sini nga mga mall, mga food establishment para pasalamat man sa serbisyo nga ginatanyag sa aton sini nga mga government employees. To know more the different information sa mga nanaytuhay nga mga aktibidad, mga programa sa Civil Service Commission para sa karon nga PCSA celebration, bisitahon lang ang Facebook page sa Civil Service Commission Western Visayas. Mabiyan, wala kita sa oras kinabilin sa aton sa nga pagpalagad. Kita lamang kuto ba itong edisyon sa mga adlaw sa Biyernes, Agosto 29, tuig 2025. Sa kalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio at Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Harbas. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo